Salamat po, Amang Diyos, sa umagang ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon, magandang araw at magandang puso ng mga kapatiran na naghahanap sa iyo at naghahanap ng katotohanan. Nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Kayo lamang po ang magturo sa bawat isa sa amin. At ipaalam niyo po sa amin kung ano ang katotohanan na dapat naming maisagawa at tuparin sa aming pamumuhay Kristiyano. Sa biyaya mo, Panginoon, na idaos po namin ng Bible Seminar doon sa Tinurik at maraming naliligaw na kaluluwa ay nakinig ng salita ng Ebanghelyo. Hindi po namin alam kung sino ay naligtas. Nawa patuloy niyo po silang bigyan ng pagkakataon na makinig ng salita ng Panginoon upang maging malinaw yung kanilang pagkaunawa sa Ebanghelyo, lumago sa pananampalataya. Sa umagang ito, ipinagtitiwalaan po namin sa inyong kapangyarihan ang aming oras at aming puso. Kung meron dito yung mga kapatiran na nahihirapan sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan sa pamamagitan ng salita mo. Kung meron po kaming kasalanan na nakatago sa aming pamumuhay, tulungan niyo po kami upang iwanan po namin ang dating pamumuhay, dating kasamaan na hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Juan chapter 8. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Juan chapter 8, verse 1. Gospel of Juan, chapter 8, verse 1. Kung meron po kayong Bible, sariling Bible, mas maganda, tingnan niyo po sa sariling Bible. Kahit wala, sa screen po, susundan lang po natin. Magmula verse 1 hanggang verse 5, ito lang po muna, babasahin ko po sa inyo. Samantala si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya ay napupo at siya ay tinuruan. Sila ay tinuruan. Verse 3, dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Nang kanilang patayuin siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanila, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Sa kautusan, ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa kanya? So ngayon po, pag-aralan po natin tungkol sa itong istorya. Isa sa mga pinakamagandang istorya po ito sa Biblia. Kung paano po itong babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya ay pinatawad ni Hesus Kristo. So, sa totoo lang po, yung istorya ng itong babae ay istorya ng bawat isa sa atin. So, bakit po nakasulat sa Biblia ganitong istorya? Isang babaeng nahuli
sa akto ng pangalo niya. Walang may dadahilan dahil nahuli na siya sa akto ng pangalo niya, on the spot. Okay? Walang masasabi. Okay? Nahuli na. Dinala siya ng mga eskriba at mga pariseo. Eskriba at saka si pariseo. So, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangalo niya. So, sino po sila? Eskriba at pariseo. Sino po sila? Okay. Yung mga tagapagturo sa mga Hudyo tungkol sa kautusan ni Moises. Kaya yung eskriba saka yung pariseo, expert sila. So, marami silang alam tungkol sa batas. Parang hukom sila tungkol sa batas ni Moises. So, sa ganitong kasalanan, ano ang dapat gawin? Okay? So, mata, sa mata, ngipin, sa ngipin. So, isang kamay, isang kamay. Yung 10 utos. Marami rin po ibang mga kautusan ni Moises sa lumang tipan. Eskriba at pariseo. Sino po yung pariseo? Okay? Minsan, sa ating panahon, meron din po yung tao katulad ni pariseo. Napaka-stricto po sila sa iba. Napaka-stricto po sila sa iba, kaya madali po silang humahatol, madali po silang humuhusga, nagja-judge. Yung judgmental mind. Okay? Pag konting mali, nakita niya, ay, bakit ganyan? Bakit ganyan? Bakit? Maraming mga, anong tawag po yan? Sinisingil? So, mga judge. Hukom sila, hukom. Pero sa sarili, kung nakagawa ng kasalanan, kung sila po ay may mali, so maraming mga may dadahilan. May dadahilan. Okay. Ganito yung sitwasyon, ganito, tao lang ako, hindi ako perfecto. Okay. Kaya nangyayari yan. Sino ba walang kasalanan? Lahat tayo ay may kasalanan. Sino ka? Bakit humatol ka sa akin? Pagdating sa sariling problema, maluwag yung puso. Pero pagdating sa mga problema ng iba, so, malaki yung mata. So, ilagay po natin dito yung tali. Tapos, pumunta po tayo sa Matthew chapter 7. Verse 1. Matthew chapter 7 verse 1. Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong susukatin kayo. Verse 3, bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa inyong sariling mata? Paano mo masasabi na sa inyong kapatid na hayaan mong alisin ko ang puwing sa inyong mata, samantalang meron troso sa inyong sariling mata? Ikaw na mapakunwari. Anong sabi ni Jesus sa mga pariseo eskriba? Di ba nung sinaway ni Jesus yung mga pariseo, yung mga eskriba, ano po yung mga pagsaway ni Jesus? Mapakunwari kayo, magpakunwari. Parang pinaputing libigan kayo, sa labas magandang tingnan, puti, pero sa loob, puno ng mga buto ng mga patay. Ang bao sa loob. Ang bao sa loob, bao ng mga bulok
pero sa labas, pinaputi para magandang tingnan. Yun po ang sabi ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga Eskriba. Sabi naman dito, ikaw ay magpakunwari, alisin mo muna ang troso sa inyong sariling mata. Pagkatapos, malinaw na makakakita ka upang maalis mo ang puwing sa mata ng iba. Ano po yung puwing? Parang alikabok. Maliit siya, puwing. Taka yung troso, maliit o malaki? Malaki. Okay? Yung puwing, maliit lang kasalanan ng iba. Yun ang nakikita agad-agad. Nagja-judge agad. Okay, ganyan. Pero sariling mata, ano pong meron? Troso. Malaking troso ay nasa sariling mata. Hindi ito pinapansin. Yung mga kapatid, ano po ang magandang puso sa harapan ng Diyos? Bakit sabi ni Jesus, huwag kang humatol. Huwag kang humatol sa kanino man. Self-reflection. Yun po ang pinakamaganda. Self-reflection, yung sarili muna. Sarili muna siya sa atin. Sarili muna siya sa atin. Sarili muna tingnan. Yun po ang kalooban ng Diyos. Pakulang po sa pagsisiyasat sa sarili, akala okay na, medyo okay na ako, hindi ako gaya ng ibang tao. Yun po yung panalangin po ng Pariseo. Ano po yung prayer po ng Pariseo? Nung dalawang tao pumunta sa templo upang manalangin, magkaiba po yung panalangin ng dalawa. Panalangin po ng Pariseo. Ano po yung Pariseo? Ano po yung sabi ng Pariseo sa prayer niya? Nagdasal siya. Pero makaiba po yung laman ng dasal. Yung Pariseo, sabi niya, Panginoon, pinasasalamatan kita, salamat dahil hindi ako gaya ng ibang tao. Yung maniningin ng buwis na ito, grabe yung kasalanan niya. Pandaraya siya. Nagsisinungaling. Hindi ako ganong tao, iba ako. Very proud. Lalo na po kung mataas yung education achievement. Okay? Pag mayaman, pag may pera ka, kung may alam ka, pag may position ka, mag-ingat kayo. Mag-ingat. Kung may position, kung may alam, kung may experience, tapos kung may kung magandang good character. Pag nakita yung mga mali ng ibang tao, okay? So, madali husga. Okay. Madaling humatol. Pag nakita ng Diyos, ganun yung ginagawa natin, na humahatol sa iba. So, walang inga sa ating pagsasalita sa kanila. Kung ganun po, ito naman po sinasabi ni Jesus sa atin. Ikaw na mapakunwari. Tingnan mo muna yung troso sa mata mo. Sa mata mo may troso, malaking troso. Yun muna alisin. So, Pariseo po, ganun po yung mga grupo ng tao sa panahon ni Hesus Kristo. Okay. Pariseo, Eskriba. Kaya sa isang salita, sila po ay grupo ng mapakunwari. Meron silang magandang anyo sa labas, meron silang magandang anyo. Nagcha-church, nagdadasal, okay? Naniniwala sa Diyos. May alam sa Old Testament, yung kautusan ni Moises. May alam.
So, Matthew chapter 23. Verse 1. 23 verse 1. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad na sinasabi, ang mga Pariseo, eskriba at mga Pariseo ay umuupo sa upuan ni Moises. So, anong ibig sabihin? Mga Pariseo, mga eskriba, umuupo sa upuan ni Moises. Mataas. Yung hukom na sila. Humahatol sila. Yun po ang upuan ni Moises. Sabi nila, ganito sabi ni Moises, yung babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya, anong sabi ni Moises? Dapat batuin siya. Yun po yung sinabi ng Pariseo, eskriba. Dinala nila yung babae sa harap ni Jesus. Sabi nila, alam mo kung anong sinasabi ng utos ni Moises? Yung ganitong babae, dapat patain, batuin siya. Yun ang sabi ni Moises. Verse 3, kaya't gawin ang sundin ninyo ang lahat ng sinasabi nila sa iyo, unit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Anong ibig sabihin? Hindi nila ginagawa yung sinasabi nila. Sabi lang sabi, magandang testimony, magandang mga teaching, magandang yung turo. Pero yung kanilang sinasabi ay hindi naman nila ginagawa. Mapakunwari. So, alam niyo po ba yung mga kapatiran? Dapat yung sarili muna turuan. Yung sarili natin muna turuan at hatulan sa harap ng Diyos. Kamusta ba ako sa harap ng Diyos? Yun po yung pinaka magandang question. Kamusta ba ako sa harap ng Diyos? Okay. Kung meron po tayong ganitong puso, kahit ano mang nakikita po natin sa church, marami kulang yung nakikita natin sa ibang mga brothers and sisters, marami kulang. Kulang sa character, mga ugali, masama pa rin yung pananalita, bata pa rin yung mga ugali o kilos. Marami talaga yung kulang. Pero, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Dahil, lagi, sarili lang sinisiyasat. Kamusta ba ako sa harap ng Diyos? Kung tinitingnan po natin yung ating sarili, okay, kung sarili po natin ang sinisiyasat o tinitingnan, wala tayong masasabi. Kasi may troso tayo, may troso. Kung may troso tayo sa ating mata, paano husugaan yung iba na may puwing? Mas malaki yung problema ko. Kaya, yun po yung best way upang manatiling humble sa harap ng Diyos. Self-reflection. Kamusta ba ako sa harap ng Diyos? Yung mga sumisiyasat sa sarili ay hindi po nagdidepense lahat. Hindi po nagdidefense. So, kung may kasalanan, madaling inaamin nila. Nakamali ako. Sorry po. Pasensya po. Sorry po. Nakamali ako. Madali po silang umaamin ng kanilang kamalian. Humble sila. Hindi sila humahatol sa iba. Sarili lang lagi sinisiyasat. Kamusta ba ako? Okay. Sa harap ng Diyos. Yun po ang magandang yung mindset natin. So, balik po tayo sa John chapter 8, verse 3.
Kaya dinala sa kanya ng mga eskriba at ng pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangalo niya nang kanilang patayuin siya sa gitna. Verse 4, sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangalo niya, sa kautusan ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuin ang mga ganyan. Ano ngayon? Ano ngayon ang inyong masasabi? Okay. Anong masasabi mo? Sinasabi ng utos, may batas tayo, may batas. Ayon sa batas, dapat yung babaeng ito ay patain natin. Yun ang batas. Ano ngayon sasabihin ninyo? Yun po ang tanong ng eskriba at pariseo. Okay. Ano po yung sasabihin ninyo? Nandito na yung babae na huli. Okay. Nandito na yung babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya. Tapos sabi ng batas sa Bible, Lumang Tipan, ganitong babae dapat batuin. Verse 6 po, unit ito ay kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus, isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Yumuko si Jesus at isinulat sa lupa, isinulat ang kanyang daliri sa lupa, pero hindi po alam kung anong isinulat ni Jesus. Okay? Verse 7. Ito po, verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Habang siya ay nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Okay. So, anong sabi? Anong sabi ni Jesus? Ang walang kasalanan sa inyo, ang walang kasalanan sa iyo, siyang unang bumato sa kanya. Oh, tama yung sinabi mo, tama. Yung babaeng ito dapat batuin. Yun ang batas. Dapat batuin itong babae, nahuli siya, nakasala siya ng pangalo niya. Kaya kailangan natin batuin. Kaya batuin natin siya. Unit, para bumato ka sa kanya, dapat wala kang kasalanan. Batuin natin siya. Sige, batuin natin siya. Sino dito babato? Sino dito unang bumato? Walang kasalanan dapat para bumato sa kanya. Sino walang kasalanan dito? Yun po yung tanong ni Jesus. May tao po ba na walang kasalanan? Walang taong walang kasalanan. Yun ang problema. Okay. Lahat tayo may kasalanan. Walang kasalanan sa iyo ang siyang unang bumato sa kanya. Okay. Ibig sabihin, hindi pwede bumato tayo sa iba. Dahil meron din tayong kasalanan. Meron din tayong kasalanan. Marami o konti. Hindi po sinabi ni Jesus, sino dito mabait, bumato sa kanya. Sino dito mabait? O sino dito konting kasalanan, bumato sa kanya muna. Hindi po ganun. Sino dito walang kasalanan ay unang bumato sa kanya. Doon po na-shock. Hindi po nila inaasahan ganung sagot ni Jesus. Okay? Siguro sa etong storya, nasa kamay nila siguro may bato. May bato sa kamay nila para pag sinabi ni Jesus, sige, batuin siya. Kung ganon,
Ready na silang bumato. Pero shocking, yung sinabi ni Jesus. Sino dito walang kasalanan, unang bumato? Sige, batoy natin siya, pero sino dito walang kasalanan, mauna? Mauna bumato. Sige, mauna. So, doon po, na-shock sila. Tinamaan sila ni Jesus. Siguro sa ating panahon, ipabarangay siya? Ipabarangay? Para barangay captain ay humatol? Maraming konsyal. Barangay captain pwede bumato sa kanya? O mayor pwede bumato sa kanya? O yung mga hukom, mga judge sa Supreme Court pwede bumato? Walang tao na walang kasalanan. Wala. So, verse 9. Ito po yung nangyari. Lang ito ay kanilang marinig ay isa-isa silang umalis. Simula sa mga matatanda. Si Jesus na iwang nag-isa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Umalis sila isa-isa. Magmula sa mga matatanda. Bakit po magmula sa mga matatanda? Sino po mas maraming kasalanan? Yung bata o matanda? Yung mga may edad po, mahaba yung buhay sa mundo. Kaya sa ganung kahabang buhay sa mundo, mas maraming kasalanan siyempre nangyari kaysa bata. Yung mga bata, maiksi lang po yung buhay nila sa lupa, kaya konti lang yung mga kasalanan na gawa. Pero pag mahaba po yung buhay sa lupa, mas maraming kasalanan nangyari kasi mahabang buhay. Kaya magmula sa simula, magmula sa mga matatanda, isa-isa, umalis. Nahiya sila. Yung bato sa kanilang kamay, so nahulog. Nahiya. Sino lang po naiwan? Si Jesus. Bakit si Jesus lang naiwan? Si Jesus lang walang kasalanan. Si Jesus, pwede siyang bumato sa babaeng ito. Si Jesus. Okay. Si Jesus po walang kasalanan. Kaya pwede niyang hawakan isang bato na malaki, pwede siyang batuin itong babae. May karapatan siya. Sa totoo lang po, itong babae na nahuli sa pangalo niya, sino ito? Lahat po nandito ngayon. Lahat ng mga tao ay itong babae na nahuli sa pangalo niya. Lahat tayo. Okay. Yung babae nahuli sa itong pangalo niya, bakit nakasulat sa Biblia yung storya niya? Para maintindihan po natin, para malaman po natin kung sino tayo sa harap ng Diyos. Okay. Huwag po tayo maging katulad ng Pariseo at Eskriba. Sa totoo lang po, yung ating spiritual na kalagayan ay itong babaeng nahuli sa pangalo niya. Santiago, chapter 4. Verse 4, Santiago chapter 4, verse 4. Mga mangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nangnanais ng maging kaibigan ng salibutan ay nagiging kaaway ng Diyos.
lahat po ng mga naliligaw na kaluluwa, lahat po ng mga yung galing kay Adan ay kaaway ng Diyos. Kaibigan ng salibutan. Okay. Katulad ng babae na huli sa pangalo niya. So, sa ating puso, okay, dapat ang Diyos po ang maiibigin natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong yung kalakasan. Ang Diyos ay dapat ibigin ng buong puso, buong kaluluwa. Number one, dapat siya ay number one lagi. Pero sa totoo lang po, ang Diyos po ba number one sa atin? Hindi po. Minsan, trabaho ay number one. Minsan, yung family, number one. O yung mga anak ay number one, yung asawa ay number one. Ang Diyos po ay number two, number three, number five. Minsan, wala sa listahan ang Diyos. Wala sa consideration ang Diyos. Okay? Kaya yung babaeng balong ito ay kumakatawan ng lahat ng mga sinner sa mundong ito. Okay. Lahat po tayo ay kagaya ng itong babae na huli sa pangalo niya. Okay? So, balik po tayo sa Juan, chapter 8. Tumayo si Jesus sa sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala nang iba ni isang humator sa iyo. Verse 11, sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, ito po, hindi rin kita hinahatulan. So, anong meaning? Okay. Hindi rin kita hinahatulan. Yung babaeng balot dito, yung babaeng nahuli sa pangalo niya, itong istorya, nakita ba natin na humingi siya ng tawad o hindi? Humingi siya ng tawad o hindi? Hindi siya humingi ng tawad dahil akala niya patay na siya. Dahil nahuli siya sa akto ng pangalo niya, tapos sabi ng kautusan ng Moises, dapat batuin siya. Kaya yun ang akala niyang mangyari. Patay ako. Patay na ako. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya nangumpisa dahil nakita po nila na yung kasalanan niya. Kahit hindi na kailangan confess. Kasi on the spot nahuli siya. Hindi na kailangan i-confess. Hindi na kailangan pahayak. Hindi na kailangan mangumpisa. Dahil nakita na. Hindi siya humingi ng tawad. Pero sabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Sa kamay ni Jesus, may bato po ba? May bato sa kamay ni Jesus? Okay. Pwede siyang humawak ng bato at bumato sa babaeng ito kasi si Jesus walang kasalanan. May karapatan siya. Pero sa kamay ni Jesus, walang bato. Okay. Ano po ang nakikita natin sa kamay ni Jesus? Ano po ang nakikita po natin sa kamay ni Jesus? Bato o yung pako? Okay. Yung butas ng pako o bato? Ano po ang nakikita po natin sa kamay ni Jesus? Bato o butas ng pako? Okay. Yung kamay ni Jesus, ipinako sa cross. Dahil sa kasalanan natin. Dahil sa kasalanan natin. Pwede siyang humawag ng bato at bumato sa atin. Yun po ang hustisya. Pero sa halip na bato, ipinili ni Jesus yung pako. Ipinili
pinili ni Jesus yung pako para sa atin. Hindi po basta-basta sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Maiksing sentence po ito, hindi rin kita hinahatulan, pero may meaning dito, yung kasalanan mo, yung kabayaran ng kasalanan mo sa akin. Okay? Babayaran ko yung kasalanan mo. Okay? Tutubusin kita. Tutubusin kita. Yung bato na dapat pumunta sa iyo ay tatanggapin ko yung bato. Yun po ang meaning ng itong sinabi ni Jesus. Yung parusa na dapat pumunta sa iyo ay tatanggapin ko yung parusa. Hindi din kita hinatulan. Ito po yung magandang balita. Tapos, anong sabi dito? Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang makasala. Ito po yung kalooban ng Diyos. Okay. Hindi rin kita hinahatulan, salvation, pinatawat na kita. Okay. Pinatawat na kita, tama po ba? Hindi rin kita hinahatulan, ano po yung meaning? Pinatawat na kita, yun po yung meaning. Pinatawat na kita, pero anong ginagawa ng maraming tao ngayon? Humihingi pa rin sila ng tawat. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Yun pa rin ginagawa po nila. From Monday to Saturday, may kasalanan. Hindi daw maiwasan kasalanan. Pagdating sa linggo, sa simbahan, humingi ng tawad, ng umpisal para maibawas, para mapataw yung kanya ng kasalanan. Kaya pag tinanong po sila, pag namatay ka, saan ka pupunta? Hindi ko sure, baka impyerno. Dahil this week, nag-absent ako sa simbahan, hindi ako humingi ng tawad. 2 linggo, hindi ako nag-church. Hindi ako humingi ng tawad, kaya baka impyerno ako. Ay, nako. Yung kanilang pananampalataya ay malayo sa Biblia. Kaya ngayon po, kaya nung last Bible seminar sa Tenirig, may nagtanong po sa akin, Pastor, sinabi mo kanina, dahil tinubos na tayo, kahit hindi ka humingi ng tawad, sa langit pa rin. Tinubos ka na, kaya kahit hindi ka humingi ng tawad, sa langit pa rin. Sa langit pa rin o hindi na? Tinubos na tayo, tinubos na. Okay? Pero habang buhay pa, nagkakasala tayo, di ba? Minsan nangyayari po yan. Kung hindi humingi ng tawad, sa impyerno o sa langit pa rin? Ano pong sagot ninyo? Oh? Okay. Sa langit pa rin. Taas yung kamay, sa langit pa rin. Oh? Ay, sa impyerno, dapat humingi ng tawad, humingi ng tawad. Ganun po? Hindi. Kung ganun pa rin yung pananampalataya mo, mamaya, after lunch, punta ka sa akin. Mag-usap po tayo, mag-usap tayo. Parang tama ka, pero mali sa Biblia. Ipapaliwanag ko po ngayon. Ito po ang sabi ng Panginoon. Huwag ka nang makasala. Sa tingin nyo, yung babaeng ito, babalik po ba siya? Babalik siya sa dating pamumuhay ng pangalo niya? Hindi na. Hindi na. Pumunta po tayo sa Roma chapter 4. Roma chapter 4. Roma chapter 4 verse 1.
Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay meron sana siyang ipagmamalaki, unit hindi sa Diyos. Verse 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at yun ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Ito po yung paliwanag. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon sa gumagawa ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siya ang talagang nararapat. So isipin po natin itong mabuti. Sa gumagawa, yung sweldo ba, biyaya o hindi? Anong sabi ng Biblia? Sa gumagawa, sa construction site, sa gumagawa, yung kanilang sahod, sweldo ba, biyaya o hindi? Anong sabi ng Biblia? Hindi siya biyaya. Hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Sweldo. Yung salary, ayun ang kapalit ng trabaho mo. Hindi yan biyaya. Hindi yan biyaya. Dapat sa iyo. Kung hindi ka binigyan ng sweldo, okay lang pa? Okay lang pa ba kayo? Mga 3 buwan, hindi ka binibigyan ng sweldo, 3 buwan. So nakasmile pa rin sa boss? Sumasama yung loob. Pasama yung loob, baka sasabog yan. Kung hindi ka binibigyan ng sweldo, 1 month, 2 months, tuloy po ba kayo dyan o mag-resign ka? Mag-resign. So, ipakaso sa mga government. Nagtrabaho ako one year, walang sweldo. Hindi po yung biyaya. Hindi po yung biyaya. Verse 5. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit sa Kanya, hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang Kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Okay? So, halimbawa yung dalawa, yung worker, yung construction worker, ito, A, ito, B. Construction worker, A and B. Pumasok siya for one month. So, nagtrabaho siya. So, pagod. Pagod. Kaya after 1 month, so, binigyan siya ng salary. Mga 20,000 pesos. Mga 1 month salary. Okay? Anong sinasabi sa Biblia? Ito, biyaya o hindi? So, sagutin niyo po ako, biyaya ito o hindi? Hindi biyaya. Ito, nararapat, dapat tanggapin siya. Dapat ito ibigay sa kanya. Hindi ito biyaya. Okay? Ito po ay ito po yung bunga ng kanyang trabaho, work, gawa. Trabaho, ito po yung 20,000 ay bunga ng kanyang trabaho. Okay? Hindi po yan biyaya. Hindi po ito biyaya. Pero itong worker B, hindi siya nakapasok dahil sakit. Sick. For 1 month, hindi siya nakapasok. For 1 month, masakit. May sakit. Na-confine sa hospital. Okay? Hindi siya nakapasok.
Pinuntahan siya ng kanyang boss. Yung boss niya ay dumalaw sa hospital na confined. Nakita po niya yung anak walang pagkain. Kawawa. Kawawa. Kaya, yung desisyon ni boss, kahit hindi siya nakapasok sa trabaho for 1 month, pero binigyan siya ng the same salary, 20,000. The same salary, 20,000. Hindi siya nakapasok, pero binigyan siya ng 20,000 salary. Biyaya po ba ito? Hindi. Biyaya, malakas na yung sagot. Salamat. Yung 20,000 ito, salary, saan po galing ito? Galing sa kanyang trabaho o saan galing yan? Hindi ito galing sa trabaho. Hindi ito galing sa trabaho, 20,000. Saan galing ito? Galing sa puso ng boss. Tama po ba? Anong meron doon sa puso ng boss? Anong nangyari sa puso ng boss? Naawa. Awa po, yun po ang biyaya, awa. Naawa ang boss sa kanyang worker. Yung 20,000, hindi po ito kapalit ng trabaho. Naawa ang boss sa kanya. So, etong B. Nung binigyan siya ng 20,000, ano ang naramdaman ng itong tao B? Anong naramdaman? Kung kayo po ay binigyang 20,000 kahit walang pasok for 1 month, ano po ang sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Salamat. Tapos, mahiya ako. Hindi po ganun? Mahiya ako. Pero, salamat. Dalawang uri ng puso. Tama po ba? Hindi ako karapat-dapat ito sweldo. Dahil hindi ako nakapasok. Pero salamat sa inyo. Naawa ka sa akin, pero nahiya ako sa iyo. Nahiya. Nahiyang tumanggap. Pero kailangan po ito, hindi. Kailangan. Kailangan po ito para sa pagkain ng mga bata, para sa mga... Nahiyang tumanggap, pero tatanggapin o hindi? Tatanggap pa tayo o hindi? Tatanggap. Salamat. Yun po ang puso natin sa harap ng Diyos. Tama po ba? Yung puso niya ay yung puso ng Kristiyano. Ito po yung salvation. Okay? Hindi po yung 20,000 yung anong sahod. Ito po yung salvation. Paano naligtas po tayo? Sa pamamagitan ng gawa o sa pamamagitan ng awa ng Diyos? Sa pamamagitan ng awa ng Diyos, wala pong gawa. Okay? Meron din maraming tao nagtitiwala dito. Ay, ganito ako. Humihingi ako ng tawad. O nag-uumpisal ako. O gumagawa ako ng mabuti. Parang sa isip nila, karapat-dapat ako sa langit. Dahil ganito ako ginagawa. Mali po yun, mali. Yung salvation, saan galing po yung salvation? Galing sa awa ng Diyos. Kaawa naman ka. Ipinanganak ka ng makasalanan. Gumagawa ka ng kasalanan. Hindi mo maiwasan yung kasalanan habang buhay ko. Alam ko yan. Kilala kita, kilala kita. Yun po yung sabi ng Diyos. Kilala kita kung sino ka. Ipinanganak ka ng makasalanan. Hindi mo maiwasan yung kasalanan habang buhay pa. Hanggang mamatay, kilala kita. Pagkatapos, hahatulan ka at paparusahan ka sa impyerno. Kawawa ka, naawa ako sa iyo. Yun po ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa mundong ito. Okay. Awa. Mahiyang tanggapin ito. Hindi ako karapat-dapat.
Wala akong anumang ginawa. Masama lang masama. Anong sabi doon? Verse 5. Ipakita yung screen. Verse 5. Unit, sa kanya na hindi gumagawa, walang gawa. Tama po? Sa kanya na hindi gumagawa, walang gawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaring ganap. Sino po yan? Sa Diyos. Sa masamang tao. Sino po yung masamang tao? Tayo. Masamang tao tayo. Masamang tao tayo. Tama po ba? Masama tayo? Okay. Ay, hindi ako masama. Kapitbahay, grabe. Mas mabait ako kaysa kanila? Mas mabait pa tayo kaysa kanila? Mas mabait po ba tayo kaysa mga kriminal? Hindi po. Yung mga nasa kriminal, nasa kulungan, yung mga kriminal nasa kulungan, sa gawa sila nakasala sa gawa. Pero tayo, sa isip, sa puso, araw-araw nakakasala tayo. Kaya hindi po tayo nahuli sa batas ng Pilipinas. Pero yung mga nasa kulungan, nahuli sila ng batas dahil sa gawa sila nakasala. Pero tayo, sa isip, sa puso, mas maraming kasalanan nangyayari. Hindi po tayo mas mabait. Masama tayo. So, yun po ang salvation, awa. Kaya salamat sa Diyos. Bakit po? Meron po tayong pusong nagpapasalamat. Dahil hindi ako karapat-dapat sa langit, masama lang ako, sabi sa Biblia, masama lang ako. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Pero dahil sa awa ng Diyos. Pumarito si Jesus sa mundong ito, tapos tinubos niya ako. Binayaran niya yung utang ko. Binayaran niya yung kasalanan ko. Past, present, future sin lahat. Eternal redemption. Eternal redemption po yan, hindi lamang hanggang ngayon. Okay? Alam ng Diyos kung anong kasalanan mangyari bukas. Eternal redemption. Isang beses lang kamatayan, sapat po. Kaya, salamat sa Diyos. Tumanggap kayo ng kaligtasan? Mahiya, pero kailangan po yan o hindi? Kailangan. Kung walang kaligtasan sa impyerno. Kahit mahiya man tayo, salamat. Salamat. Yun po ang salvation. Okay. Tapos, ito, isipin po ninyo kung anong puso ng itong B. Kung anong puso nangyari sa itong B. Okay? So, nabinigyan siya ng 20,000. Okay? Nabinigyan siya ng 20,000. Kahit hindi siya nakapasok sa trabaho, tapos gumaling na. Gumaling na. Balik sa trabaho. Okay, balik. Tapos, sa tingin nyo, mas masipag siya magtatrabaho o hindi? Mas masipag. Dati, kung may boss, mabilis, hukay. Pero kung walang boss, tamat. Yun po yung dati. Kung may mata, so, ang bilis o masipag. Pero kung walang mata na nakatingin, tamat. Cellphone lang. Dati. Pero, nung gumaling na siya dahil sa tulong ng boss, ano po sa palagay nyo? Mag-change po ito, hindi? Change. Bagong puso. Kahit may boss o wala, so masipag. Dahil, anong meron doon sa puso ng itong B? Pusong nagpapasalamat. Okay.
Salamat. Salamat sa boss. Okay. Binigyan niya ako ng awa. Gumaling na ako. Kaya parang family ako siya, family. Parang tatay ko siya, tatay. Tatay ko. Wala nang kunwari sa trabaho. Wala nang kunwari sa trabaho. Tapat siya sa trabaho, sipak siya sa trabaho. Yun po ang nangyari sa Christian living. Yun po ang puso ng isang taong ligtas na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Kasi po yung mga pilosopo, pag narinig po nila yung eternal redemption, ay kung future sin tinubos ka na, pwede ka na mag-enjoy ng kasalanan. Hindi pa niya natikim yung biyaya ng Diyos. Hindi pa niya natikim yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ganun po yung takbo ng utak agad. Ay, pwede na mag-enjoy ng kasalanan? Hindi po. Roma chapter 5, Roma chapter 5, verse 6. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Ito po yung unconditional grace, biyaya ng Diyos. Verse 8. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pinatutunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, paano napatunayan? Okay? Doon po sa cross ni Jesus, napatunayan po yung ating kasalanan, yung napatunayan yung pag-ibig ng Diyos. Minahal niya ako talaga. Okay? So, paano natin malaman na minahal tayo ng Diyos? Isipin po natin, paano natin malaman minahal tayo ng Diyos? Maraming utang pa. Sana, agad-agad mawala yung utang ito. May sakit pa. Minamahal ba ako ng Diyos? Kung minamahal ako ng Diyos, sana wala ng sakit. Pero may sakit pa. Pag-ibig ng Diyos, huwag po kayo maghanap ng pag-ibig ng Diyos doon sa material na bagay. Huwag natin hanapin yung pag-ibig ng Diyos sa mga makamundong bagay. Kahit ligtas ka na, maaari may sakit ka. Maaari hindi gumaling yung sakit mo. Maaari mahirapan pa sa financially. Yung pag-ibig ng Diyos ay napatunayan doon sa cross ni Hesus Kristo. Yung sakripisyo ni Jesus. Para makapunta tayo sa langit. Yung buhay natin sa lupang ito, pansamantalang po yan. Tandaan po natin, temporary lang po yung buhay natin sa lupa. Parang buhay sa barracks. Pagkatapos ng history, pag napuno na po yung, handa na po yung kaharian ng Diyos, pagpuno na po yung bilang ng mga Kristiyano, i-close ng Diyos yung history to. Pagpuno na yung bilang ng mga Kristiyano, i-close ng Diyos yung history, tapos lipat bahay tayo, lipat bahay. Yung bahay natin dito, huwag masyadong pagandahin. Huwag masyadong patibain yung buhay natin dito. Mga tama lang, sana. Tapos yung iba, mag-invest po tayo para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Malapit na po ngayon na schedule ng lipat bahay. Magmula dito, patungo sa
kaharian ng Diyos. Malapit na po yung rapture, second coming of Jesus. So, Roma chapter 6, ito po. Ano nga ang ating sasabihin, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Ito po yung mahalagang question. Tuloy-tuloy ba tayo sa kasalanan para mas sumagana yung biyaya? Ganun po ba yung takbo ng isang taong tumanggap ng biyaya? Hindi nawang mangyari. Hindi. Isipin mo yung mga worker bee. Ano ba ang nasa puso ni worker bee? Kung may pusong nagpapasalamat sa Panginoon, sa Diyos, changes. May changes sa buhay. Verse 16 po, chapter 6, verse 15. Ano nga, makakasala ba tayo dahil tayo ay wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Nasa ilalim ng biyaya tayo, kaya mag-enjoy ba tayo sa kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kaya sabi ni Jesus, sa babae, nahuli sa pangalo niya. Hindi rin kitang hinahatulan. Pinatawat na kita. Huwag kang mag-alala. Okay? Don't worry. Baka mapunta ka sa impyerno, huwag kang mag-alala. Lahat ng kasalanan mo ay napatawat na. Nabayaran ko na. Lahat ng kasalanan mo, nabayaran ko na. Past, present, saka yung future sin lahat ay nabayaran ko na. Binayaran ko na. Huwag kang mag-alala na mapupunta sa impyerno. Pero, magmula ngayon, huwag ka nang makasala. Holy life. Yung holy life, yun po ang pinaka-purpose ng salvation. Para makakaroon ng fellowship sa pagitan ng Diyos sa atin. Sana maintindihan po ito ng lahat ng mga kapatiran dito. Okay? Yung salvation ay eternal. Salvation ay unconditional. Perfectong salvation. Hindi po mawala yan. Okay? Hindi po mawala yung salvation. Okay? Isang beses lang namatay si Jesus. Okay? Hindi na kailangan pa siya mamatay ulit. Isang beses ng kamatayan ni Jesus ay sapat na po. Lahat ng ating kasalanan ay natubos na, nabayaran na, napatawat na. Okay. So, magmula ngayon po, kaya may proseso so, repentance, repent and believe in the gospel. Believe in the gospel. So, dito po, nangyayari po yung salvation. May salvation dito, believe in the gospel. Tapos, new life. Okay, new life. Dito po, mangyayari po yung good works. Dito po, good work. Ito po ay bunga. Bunga ng pananampalataya. Okay? Yung faith. Ito po, di ba? Believe in the gospel, yung salvation through the gospel, sa pamamagitan ng biyaya, so by the grace, through the faith.
By the grace. Ito po yung grace, biyaya. Ang ginawa ni Jesus through the faith. Dito po nangyari yung salvation. Kung nangyari po ito sa iyo, okay, kung may pananampalataya kayo sa Ebanghelyo ni Jesus, ito po ay nangyayari sa ating pamumuhay Kristiyano. Bunga ng faith. Bunga. Kung walang bunga, anong ibig sabihin? Walang bunga. Anong ibig sabihin? Walang bunga. Walang changes sa buhay. Ganun pa rin dati. Dating pamumuhay, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy nakakasala, masaya pa rin sa dating bisyo, sa mga dating barkada. Walang changes. Kung walang bunga, anong ibig sabihin? May question dito. Yung salvation niya ay hindi tunay. Baka peke siya, peke. Peke ang Kristiyano. Okay? Kailangan check-in ito muna. Repent muna, magsisi muna, at ito muna check-in. Kung bakit alam mo naman yung gospel sa ulo, pero bakit hindi pa ito totally naganap sa puso, kaya walang bunga? Dahil hindi ka dumaan sa totoong repentance. Kung wala pa itong repentance, yung kahit maraming Bible seminar, sumama ka, walang salvation nangyari. Dito lang ulo, dito lang ulo. Balinaw na sa ulo. Kaya ginagaya niya yung testimony sa bibig. Kagaya ng mga iba. Pero walang change sa puso. Walang pusong nagpapasalamat. Walang pagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos. Walang changes. Kung ganon, kailangan check-in dito muna. So, ito po yung good works. Ito po ay bunga ng pananampalataya. Okay. Huwag natin baliktad dito. Sabi po nila, sabi po ng ibang tao, kailangan good works para maligtas ka. Mali po yan. Okay. Yung good works, hindi po yan requirement para ma-save ka. Yung good works ay mangyayari kapag ligtas ka na. Bunga ng faith. So, paano po ito mangyari? So, Roma chapter 8. So, Roma chapter 8, verse 14. Ito po ay napakahalagang talata, Roma chapter 8, verse 14. Ito po yung sekreto ng Christian living. Ito po yung topic lagi ni Reverend Johan Lee sa Wednesday sermon. Okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Okay. Lahat po ng mga anak ng Diyos, ano daw? Pinapanubayan ng Holy Spirit. May gabay ng Holy Spirit. Sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga anak ng Diyos, may gabay at tulong ng Holy Spirit. Kung may gabay ng Holy Spirit, kung pinapanubayan ka ng banal na Espiritu, may changes po ba o wala? May changes. Hindi na masaya sa dating bisyo. Dati, mga masaya pag uminom ng alak, pero ngayon, hindi na. Meron ho ba dito, yung mga tatay na nagiinom pa ng alak? Dati, mga nagsigarilyo, o masaya sa sabungan, pero hindi na. Dati, madaling nagagalit, pero may bawas. Bakit may bawas sa galit? May gabay ng Holy Spirit. Dahil dati, konting problema, hindi ka nakakatulog. Kahit konting problema, hindi ka nakakatulog sa gabi.
Paano babayaran yung mga bills, yung hanap buhay. Pero ngayon, may gabay at tulong ng Holy Spirit. Anak ako ng Diyos. Yung ama ko ay tumutulong sa akin. Hanapin mo muna ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian at katuwiran. Sabi ni Jesus, okay? Seek ye first His kingdom and His righteousness. Hanapin muna ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Kung ganon, lahat ng mga pangailangan mo sa buhay, ako ang bahala. Yun po yung promise ng Amang Diyos. Okay? Kaya ang katungkulan ng Kristiyano, hanapin muna, unahin muna ang kaharian ng Diyos at katuwiran ng Diyos, ang gawain ng Diyos muna. Sa linggo, dati busy pa sa trabaho. Pero ngayon, kahit sa linggo, so charging time. Charging time para mapuno ako ng lakas sa kayong wisdom ng Diyos. Para mapuno ako ng kagalakan, yung kalakasan, fellowship. Mahalaga po yan. Charging time ito. Charging station po ito. Gasoline station po ito. Mga tuwing linggo, bakit natikpon-tipon tayo? Para mapuno, para ma-charge po tayo. Kasi po kung walang diesel, gasolina, paano tumakbo ka? Okay. Kahit magandang kotse mo, pag walang gasolina, diesel, paano tumakbo? Okay. Kaya kailangan po natin ganitong pagtitipon. Every Sunday, every Wednesday. Yung sana po, Wednesday, mayroon din po tayong Bible study. Yung sermon po ni Reverend Yohani. Maganda po yung topic. Kaya sana, so kahit may online sermon sa YouTube, pero kung pwede po, sama dito. Kasi iba po yung pagkikinig kapag sama-sama tayo. Tapos yung ibang fellowship, yung charging time. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 16. Subalit sinasabi ko, lumakat kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. So, lumakat kayo ayon sa Espiritu. So, pinapanubayan tayo ng banal na Espiritu. Kaya sa ating puso, may dalawang uri ng pagnanasa. Pagnanasa ng Holy Spirit at pagnanasa ng laman. Dalawang pagnanasa ay nasa ating puso. Kaya verse 17, sapagkat ang laman ay nangnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Dalawang pagnanasa ay nakikipaglaban sa ating puso. Dalawang pagnanasa. Subalit kung kayo ay pinapanubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Dalawang uri ng pamumuhay. Okay? Tingnan po natin ito. Kung wala kang pagnanasa ng Holy Spirit, kung hindi po tayo pinapanubayan ng Holy Spirit, magiging ganito po yung buhay natin. Verse 19. Ngayon ay hayak na ang mga gawa ng laman, ang mga ito pagkikiyapit,
karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, alitan, pagtatalo, paninibukho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, ang mga tulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa iyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay, hindi mangmamana ng kaharian ng Diyos. Okay. Bakit po ginagawa pa nila ito? Dahil wala po silang panubay, gabay ng Holy Spirit. Kaya ganito po yung buhay nila. Checkin po natin yung ating sarili. Okay. Ang mga gumagawa ng gayong mga bagay, hindi mangmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi makakapunta sa langit. Di ba? Bakit po ganito po yung buhay nila? Dahil wala po silang gabay at tulong ng Holy Spirit. Kaya checkin po natin yung ating sarili. Okay? Checkin po natin yung ating sarili. Kung sumunod po tayo sa gabay ng Holy Spirit, kapag lumakat po tayo ayon sa pagnanasa ng Holy Spirit, ito po yung magiging bunga. Verse 22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. Okay. So, ito po yung buhay ng Kristiyano. Ano po? Bunga. Nakita nyo? Bunga ng Espiritu. Bunga ng faith. Bunga ng gabay ng Holy Spirit. Kaya kapag sumusunod po tayo, kaya para makaroon po tayo ng ganitong bunga ng Holy Spirit, kailangan po natin magbasa ng Bible. Okay? Kasi po yung words of God ay yung gamit ng Holy Spirit. Ephesians chapter 6. Verse 17. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Okay. Kaya para mapanubayan po tayo ng Holy Spirit, kailangan prayer, kailangan words of God, kailangan fellowship. So, ngayon po, mga about grace and about Christian living, so nag-review tayo. Kaya sana po, lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay lumakat ayon sa Holy Spirit. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Pinag-aralan po namin ngayon kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong nagpapatawad sa kapwa, sa mga kapatiran, kung paano minahal po kami ng Panginoon, kung paano pinatawad kami ng Panginoon. Palawakan po ang aming puso at isipan upang magmahalin po kami sa bawat isa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay po,